Happy Thursday mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong February 26, 2026. Buong bansa po ang nakakaapekto lamang sa atin ay itong easterlies. Ito yung mainit na hangin na galing sa Pacific Ocean. Paminsan-minsan ay may dala rin ito ng mga kaulapan. Katulad nung nakakaapekto dito sa southern part ng Mindanao. So, posible po yung mga thunderstorm activity dito sa Moro Sea at ibig sabihin mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dito. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mababa lang yung tsansa ng mga pag-ulan. Again, posible lamang po yung mga localized thunderstorms. Ito yung halimbawa, bumibiyahe tayo at may ma-encounter tayo na umuulan sa isang area at paglagpas natin doon ay hindi na rin po ulit umuulan. At para po malaman natin yung mga detalye, halimbawa may thunderstorm advisory tayo na inilabas itong kaming Pag-asa, ay pwede natin bisitahin yung panahon.gov.ph at i-click po natin itong bell icon para mapalabas natin kung anong Mindanao PRS, di ba? Kung anong Pag-asa Regional Offices yung nag-issue ng thunderstorm warnings. At kapag po kinlik natin, halimbawa nag-highlight yung ilang area dito, pag kinlik po natin doon natin malalaman yung mga detalye ng thunderstorm advisory na nilabas natin. Also, pwede rin natin i-click itong side ng panahon.gov.ph. Pwede natin piliin itong automatic weather stations. Ito po yung mga monitoring stations natin gamit yung mga AWS natin. Yun din po yung tawag natin, abbreviation. At pwede natin i-click yung rainfall para makita natin kung sa kasalukuyan ba ay umuulan sa ilang lugar sa ating bansa. Pwede rin po natin itong gamitin. Near real time po ito. At patungkol naman sa magiging lagay ng panahon bukas, mas magiging maayos po yung panahon natin bukas. Ngayon po ay merong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, pero bukas ay mas mababawasan pa yung mga pag-ulan na yun. Throughout the Luzon area ay mababa yung tsansa ng pag-ulan. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay 22 to 32. Bukas po ito. At sa Tugigaraw naman ay 22 to 33. At sa Legazpi ay 24 to 32. Dito naman sa Palawan, ganun din dito sa Visayas at Mindanao, tulad ng binanggit natin, bukas ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero yung mga thunderstorm ay posible pa rin na makaapekto sa atin. So itong Puerto Princesa, yung station natin dito, ang agwat ng temperatura ay 25 to 31. Sa Iloilo naman ay 24 to 31. Sa Cebu ay 25 to 31. At sa Davao ay 25 to 32. Nananatili na wala tayong nakataas na gale warning. At ang pinakamataas na alon na pwede nating ma-encounter ay dito sa eastern coastal area, eastern coast ng Visayas at Mindanao. Posibleng umabot ito ng 2.5 meters. Okay po na maglayag yung mga malalaking sasakyang pandagat, pero kung maliit na mga sasakyang pandagat yung ating gagamitin, ay mag-ingat pa rin po tayo. Dahil yung mga thunderstorm na hinalimbawa natin kanina ay posible na makaapekto sa atin kapag tayo nangisda o tayo ay pumalaot. Para naman sa susunod na 3 araw, ito po yung ating inaasahang panahon. Ito yung forecast natin sa mga piling syudad sa ating bansa. Sa Metro Manila, mananatiling mababa yung tsansa ng pag-ulan. Pero kung mapapansin po natin, nag-iba yung icon dito sa Saturday. Ibig po sabihin yan, muling makakaapekto yung amihan dito sa Baguio City, sa northern part ng ating bansa. Ibig sabihin po nito ay may mga light rains at mababa. Hindi na po natin nakikita na magkakaroon ng thunderstorm activity. Pero ibig sabihin nito, ay mga pag-ambon lamang. At nananatili pa rin. Kapag may araw po at saka may ulap, ibig sabihin, partly cloudy to cloudy skies with isolated rains or with isolated thunderstorms. Kapag po may mga kidlat na icon. Sa Legazpi naman, ay pareho po ng sa Metro Manila, mababa yung tsansa ng ating, mababa yung tsansa generally ng mga pag-ulan. Mag-extend yan hanggang sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Dito naman sa buong Visayas ay nananatili rin po na mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa Mindanao, ganun din po, i-anticipate lang po natin o tignan din natin yung posibilidad ng mga localized thunderstorm. Also, gusto rin natin banggitin na yung temperatura natin ngayon ay relatively mas mainit as compared ng mga nakaraang linggo. Ito po ay dahil sa impluensya ng easterlies. At yung ganitong atmospheric system din, ito yung mga senyales na papunta na tayo dun sa transition. At papalapit na din yung nakikita natin sa ating analysis na sa susunod na mga linggo ay posible na mag-terminate na rin yung ating hanging amihan o yung northeast monsoon. Also, gusto rin po natin banggitin na starting sa March 1 ay mag-i-issue na tayo ng warnings related sa heat index. Ito po yung sukat ng alinsangan o yung discomfort na pwede nating maramdaman kapag tayo ay exposed sa mainit na panahon. Ang ating araw ay lulubog mamayang 6:03 at muling sisikat bukas ng 6:14 ng umaga.
Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago, kaya maging handa at alerto.